Samantala mga kapuso, lagi po kami nagpapaalala, think before you click. Dapat maging mapanuri po tayo sa ating mga binabasa at sinishare online para di po tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Naritong report. Batay sa datos ng global agency na We Are Social, 46% ng kabuuang populasyon sa Pilipinas na umaabot sa mahigit 100 milyon ay aktibong gumagamit ng internet. Mahalagang ginagampanan ng internet sa ating lipunan, lalo pat pinagkukunan natin ito na impormasyon. Pero paano nga ba natin masisiguro na legit ang impormasyon na ating binabasa? Kadalasan nga raw ang mga peking website, kakikitaan ng mga hindi tamang spelling, mali-maling grammar o baloktot na Ingles. Pero bukod dyan, ito pa mga tip ng isang eksperto. Huwag dumedepende sa headline. Dapat basahin ang buong storya. Marami kasi sa atin pag nakita lang yung headline, akala yun na. Hindi nila kiniklik yung storya at hindi nila binabasa. Alamin kung totoo at kapani-paniwala ang website. Kung ito ba'y dinedirect, for example, sa GMA News, ito ba talaga yung tunay na website ng GMA News? Paano natin malalaman yon? Pwede nung tingnan kung ang simulan niya ay HTTPS or HTTP lang. Tapos, tingnan nyo kung pumunta kayo sa Google, i-search nyo kung ano yung website talaga ng GMA News. Suriin ang binabasa. Baka isa lamang itong satire at hindi totoong balita. Sinabi nating satire, ito ay isang kwentong nakakatawa na sinagawa na para mailabas ang mga pang-criticize or pampugna sa mga nakagawian ng mga tao. At makikita natin habang binabasa natin ang satire, is lalo siya nagiging parang hindi ka panipaniwala hanggang sa mabasa natin sa dulo na ay hindi pala siya talaga totoo at ito ay isang katuwaan or joke lang. Pero ang silbi talaga ng satire ay para mapaisip ka. Ayon kay Russell, may dalawang dahilan kung bakit mabilis kumalat sa Pilipinas sa mga peking website na ibinabahagi ng mga netizen. Una, gusto nating makapag-share na isang bagay na bago pa. So parang, ako ang unang nag-share niyan. Isa sa mga gawain ng, it's part of human nature na gusto nating mauna tayo. Pangalawa naman ay yung mga taong concerned. Kasi akala nila na dahil sa kanyari, for example, ang isang storya, pag uminom kayo ng kape, magkakasakit kayo sa puso. So, pag nakita nila yung ganong title, hindi na nila minsan bine-verify yon. Hindi nila alam na joke pala yon minsan. At hindi na nila binabasa. Ngayon, share natin kasi concerned tayo sa mga kaibigan natin nagkakape. Mga kapuso, lagi maging mapanuri. Huwag basta-basta maniniwala o magbabahagi ng impormasyon. Think before you click.